Okay, so good day to each and everyone, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So before we proceed to our topic, so let me introduce to you myself. My name is Bea Ukat Upam. So our topic is all about track and field glossary. So the first one is anchor, the last leg of a relay race, or the person who runs the last leg. So the track the track at field, ang anchor ay tumutukoy sa last runner sa isang relay race. Ang anchor leg ay ang last leg ng karera, na which is ang atleta ay may pananagutan sa pag-secure ng position. Pag-secure ng position ng component. So, number 2 is baton. A tube that is passed from one relay race member to another. It is typically about 1 foot long and 1.5 inches in diameter. So it means, sa track at field, ang baton ay isang cylindrical na bagay, karaniwang gawa sa kahoy o plastic na ipinapasa start dun sa isang runner papunta sa isa pang runner. During relay race, ito ay nagsisilbing simbol ng pagtutulungan ng magkakasama at nagpapahiwatig ng pagpapalitan ng runner sa pagitan ng mga binti ng karera. So, the number 3 is bell lap. The final lap of multi-lap race, named because a bell is rung to alert runners of the last lap. So, sa track at field, when we say bell lap, is tumutukoy sa last lap ng isang multi-lap race. So, kapag tumunog na ang bell, so ito ay nagpapahiwatig sa mga runners na sila ay nasa kanilang last lap competition. So, number 4 is break line. The point on the track where runners may leave their assigned lane and use any part of the track. So, like for example, ang 800 meter, ang break line ay ang score kung saan maaaring tumawid ang mga runner start doon sa kanilang first line patungo sa loob ng line. So, sa pangkalahatan, ang break line ay pagkatapos ng unang pagliko sa 800 meter. So, ito ay 100 meter sa karera. So, kaya kapag ang isang atleta ay gumawa ng hakbang ito ng masyadong maaga, sila ay hindi kwalipikado. Okay. For change over, the exchange of the baton from one runner to the next in a relay race. So, sa track at field relay race, ang changeover ay tumutukoy sa pagpapalitan ng baton sa pagitan ng mga runner. So, ipapasa ng runner ang baton sa papalabas na runner sa loob ng sinasabing changeover zone na tinitiyak ang legal at mahusay na paglipat. So, decathlon, a combined track and field event that consists of 10 different events. So, doping, the use of certain substances that can enhance an athlete's performance. So, discus, a plate-like material which is thrown for distance in discus throw. So, for discus throw, sport sa athletics or sa track and field, kung saan ang isang bagay na ang shape ay disc, na kilala bilang discus, ay itinatapon para sa distansya sa modernang competition. Ang discus ay dapat ihagis mula sa isang bilog na 2.5 meter at 0.2 feet ang diametro at mahulog sa loob ng 34.9 degree
na sektor na minarkahan sa lupa mula sa gitna ng bilog. So, exchange zone. So, the area in which the baton must be passed from one runner to another during a relay race. So, the zone is 20 meters long if the baton is not passed within the zone. The relay team is disqualified. So, sa track at field relay race, ang exchange zone ay isang lugar kung saan ang baton ay dapat ipasa mula sa isang runner patungo dun sa susunod. So, ang zone na ito ay 20 meter, 21.87 yard ang haba kapag ang baton ay hindi na ipasa sa loob ng zone. Yun. Ang relay team ay disqualified. So, ang exchange zone ay may mga sign which is triangle shape. So, what purpose? So, tinitiyak or ini-ensure ng exchange zone ang isang patas at kontroladong baton or handoff na pumipigil sa mga banggaan at tinitiyak na ang palitan ay mangyayari sa loob ng isang sinasabi na space. So, saan nga ba ito nakita? So, ang exchange zone ay matatagpuan sa dulo ng bawat leg ng isang relay race, kung saan ang baton ay pinapasa mula sa papasok na runners patungo dun sa papalabas na runners. So, false start. So, to leave the starting blocks early as measured by an electronic starting block or as ruled by the official starter. One false start disqualifies a runner from the tournament. So, sa track and field, ang false start ay ang pangyayari na nagaganap kapag ang isang atletiko ay nagsisimula na mag-andar bago magpagaw ang starting gun. No, pinapahiwatig nito na ang pag-umpisa ng karera bago ang formal na utos. So, halimbawa, kung ang isang atletiko ay nag-umpisa na siya sa paggalaw or aksyon bago ang tunog ng starting gun, ito ay ang isang false start. So, field event. Term used to describe a jumping or throwing athletics. Even ang field event sa track and field ay tumutukoy pagbalon o paghagi ng mga panangga. So, ang mga field events ay kasama ang mga paglukso, high jumping, long jump, triple